safety. So ito na yung as promised. Okay, so itong construction health and safety risk cards, okay, ito yung makakatulong sa inyo, lalong lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang. Okay, so I will try to fix this later, and kumbaga para lang magkaroon ng introduction tayo pagdating sa discussion natin, no? Ito yung mga things na pwedeng makatulong sa inyo, no, sa pagpa-practice nyo bilang health and safety officer, health and safety advisor, safe and healthy consultant, or practitioners. Okay, so lalong-lalo na mainly this is good for construction, pero pwede nyo rin itong gamitin mga ka-safety kahit na anong industry. Kahit na anong industry kayo, mapa manufacturing, mapa oil and gas, no? Ano pa ba? Sa mga buildings, no? Pwede nyo rin magamit to sa, lalo dyan sa Pilipinas, sa mga BPO settings, no? It's either dalawa, kung ikaw kumuha ka ng COSH or kumuha ka ng BOSH. Yung para sa COSH is yung Construction Occupational Safety and Health natin, at yung BOSH is para sa Basic Occupational Safety and Health na pinag-usapan is about WEM, Workplace Environmental Monitoring. So mainly for industrial siya, o sa mga office-based work pwede rin. So mainly sa COSH is for construction. So itong Construction Health and Safety Risk cards mga ka-safety, may kita nyo, talk, ask and learn about worksite health and safety risk and best practices. So makikita nyo rito yung mga worksite and healthy safety can be improved, no, by paying attention to the little things every day. No, you can use this card na sabi niya to kickstart, no, para sa mga nag-uumpisa, paano ka makikipag-converse, paano mo i-detail yung mga issues sa sites, no, from of course kasama doon sa organization nyo, sa isang company. So pag sinabing organization is magko-compose of yung pinaka-director, project director, di ba? Papunta sa baba niya yung mga deputy director, tapos engineer, supervisor, hanggang sa pinakababa, hanggang sa mga workers. Okay, so itong Construction Health and Safety Risk Card is marami tayong itatakal dito. So umpisa natin sa pag-handle ng chemical, no, yung asbestos exposure, ano yung mga control, ano yung mga risk, at ano yung ano ang mga risk at ano yung mga control na pwede natin ibigay pagka na-identify na, no? Kasi na later on pag-uusapan natin is yung tinatawag natin na health and safety management process. Okay, para saan ba nag-uumpisa, no, yung lahat ng ito pagdating sa safety? So pag health and safety risk management process, yan yung diagram guides, no? Diagram guides you taught the process and principles for managing health and safety risk at your work site. Kasi nga ima-manage mo nga no? Ima-manage mo nga yung mga risk pagdating sa exposure sa asbestos, di ba? Yung exposure mo sa mga concrete cement, no, exposure ng mga trabahante pagdating sa confined spaces, no, exposure ng mga workers sa electricity, ano yung mga risk niya, okay, and ano yung mga controls, no, excavations, no, meron din tayong fatigue, no, yung hazardous substances, yung working at height. So pag working at height, pag-uusapan yung mga scaffolding, mobile scaffolding, no, any working at heights works. Okay, so use of ladder, lifting and carrying, nail guns, no, yung mga J20 ramset gun na pinag-uusapan natin, noise, no, paano natin siya ko-control, paano natin i-isolate, yung mga overhead services, no, PPEs, pag-uusapan din natin, site access, silica dust and RPE, yung mga tinatawag natin na respiratory protective equipment, no, in handling yung mga dust, silica dust, pag-usapan natin, site access, site traffic management, underground services, and yung mga ibang issues pa like slip trips and hazards. So introduce ko kayo mga ka-safety. Itong book na to, napakaganda nito diba? Dito ko kinuha yan at ginawa ko siyang PowerPoint. Okay, so para mas maintindihan nyo maigi, at ang gagawin natin mga ka-safety is
i-explain ko sa inyo, no, kung ano yung nandito sa book na to, kasi ito malaking tulong to eh. Kahit nandito ako sa New Zealand, is applicable to at pwede nyo rin magamit kahit nasang bansa kayo, no? Just to give you idea, background o mga guidelines to follow para sa mga nag-uumpisang health and safety officer from different places, different countries, and different site or different industries, no, bilang mga health and safety professional. So malaking tulong sa inyo to mga ka-safety. So andyan yung mga pag-uusapan natin. May kita nyo, no, yung mga concrete cemeteries, okay, confined spaces, okay, ano pa ba, marami yan, okay. So makita yung mga binanggit ko kanina, fatigue safety. So yun yan mga ka-safety, ito yan pag-uusapan natin. Okay, so malaking tulong sa inyo to. At kung paano ko i-discuss to, magiging kung paano ko i-discuss to mga ka-safety is i-relate natin sa kung ano yung ginagawa ko ngayon para maging mas maintindihan nyo, no, kung ano talaga yung trabaho mo bilang isang health and safety advisor o health and safety professional, at magkaroon pa rin kayo ng additional information o knowledge pagdating sa managing the risk on site para nga maging safe siya. Okay, so yan, pasensya na kayo kumukuha lang ako ng extra time. So ito yung construction health and safety risk cards. Okay, so worksite health and safety can be improved by paying attention to the little things every day. This will be useful to kickstart conversation between workers about maintaining a safer site. Take time to talk, ask, and learn. Okay? So, medyo ano lang to mga ka-safety, sandali lang to at para later, no, gagawin kong araw-araw to at least meron akong spare time para mas maintindihan nyo. Okay? So, kung sa mga susunod na araw, para mas maintindihan nyo yung tinatawag nating yung para makontrol natin yung safe working condition sa area ng mga pinagtatrabahuan natin o pinag-workan natin. So, kailangan nating maintindihan yung health and safety risk management process. Yung health and safety management process is a diagram ng kung ano yung nangyayari sa loob ng isang workplace area. Okay, so pakita ko kayo ng sample nung, nung diagram ng workplace area. So, health and safety risk management process, sa susunod natin ito i-discuss mga ka-safety para at least mas maintindihan nyo. Okay? So, sa susunod, ito yung pag-uusapan natin mga ka-safety at di-discuss ko sa inyo siya sa madaling madaling usapan lang para at least may idea kayo, no? Magmula sa RA 11058 and then kung paano natin siya i-assess, magkaroon tayo ng planning ng paano natin i-identify yung hazards sa sites, paano natin siya i-assess. Of course, pag-usapan natin yung risk assessment, risk management, ano yung mga control na pwede nating ibigay, okay? And then review, no, paano natin siya i-review to check the effectivity of the control you provided, no, based on your assessment. So itong pinaka-importante sa buhay natin mga safety officer na at least meron kang idea, no, sa diagram na to kung paano mo susundin yung lahat ng health and safety procedure as per plan, no? So may involve ka sa planning, tapos sa planning i-review mo siya, yung implementation nung nasa plan is implementation ng control na pinrovide nyo. Okay, so pag-usapan natin yan later mga ka-safety sa mga susunod na discussion natin about health and safety risk management process para mas lubos yung pang-maintindihan. Okay, so for now, ang assignment nyo mga ka-safety is i-review nyo yung RA 11058, no, yung mula section 1, kalimutan ko hanggang section 26 ata, basta over that, no, section 1, 2, 3, 4, 5, para sa susunod is mas maintindihan nyo kung ano yung magiging papel ng health and safety system o ng health and safety risk management process natin. Okay? Then, sa next, after this, kung ma-discuss to, pag-usapan natin na mag-upisa tayo sa toolbox to, safety meetings. Okay? So, for the meantime, ang assignment nyo mga ka-safety is to read about RA 11058. Yun yung Act of Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health Standards and Providing Penalties for Violations thereof. Okay?
So yun muna mga safety, ang assignment nyo is to read about RA 11058 or at least kabisaduhin nyo lang yung Act of Strengthening Compliance. And then pag nilayan nyo yan, then pag-uusapan natin yan kung paano natin siya i-connect, no, para sa ating health and safety risk management process. Kasi yan yung pinaka-fruit ng regulation o law dyan sa batas, dyan sa Pilipinas, na lahat ng guidelines, no, is dapat akma dyan sa batas nilabas sa ating Republic Act 11058. Okay, so maraming salamat mga safety. Ito yung una nating video para sa health and safety risk cards natin, para sa mga learnings and experience natin bilang health and safety officer. Okay, so maraming salamat mga safety. Please don't forget to like and subscribe this video para sa more on learnings pa and sharing of experience bilang health and safety. So ako po ulit si Mike, no, si Ka-Safety Mike sa ating usapang safety dito sa YouTube, and hopefully magkita-kita tayo sa mga susunod na videos natin. Okay, so God bless mga Ka-Safety. Mabuhay po kayo lahat.